Hello guys, ngayon ay gagawa tayo ng probiotics na low cost probiotics pero mataas ang quality. Dahil ang probiotics ay kailangan ito ng ating mga alagang hayop, lalong lalo na yung mga manok. So ang una nating kailangan ay malunggay dahil mataas ito sa calcium at protina, at saging dahil meron din itong mataas na resistensya ng ating mga katawan, ng ating mga alagang manok, at itong Yakult dahil ito rin ay may good bacteria para mabilis ma-digest ang mga kinakain nila, at lalo na yung molasses tsaka water, tubig, distilled na water, bali 2 liters lang, hindi yung may chemical na tubig na lang yung mga ginagamit natin sa gripo, may chlorine. So mas maganda talaga po yung distilled na water ang gagamitin natin para hindi mamatay yung bacteria na gagamitin natin para maging isang probiotics, kasi ang probiotics ay isang good bacteria na kailangan ng ating mga hayop. So una, ilagay natin yung malunggay para i-blender natin para maging liquid. So nilagyan natin ng kaunting tubig para mabilis ma-idiling siya. Para ma-blend ng maayos, kailangan may tubig, kaunting tubig, pero ang nilalagay natin tubig ay yung walang chlorine din. So pangalawa, ilagay din natin, isabay na natin yung saging para ma-blender silang dalawa para maging liquid. So yun ang pinakamagandang probiotics, itong ingredients sa ating probiotics, itong dalawa, yung saging tsaka malunggay. So ayusin lang natin ang blend para siguradong madudurog yung malunggay saka yung saging. Yung nga pala, nakalimutan ko i-share sa inyo itong giniling na bigas na kailangan din para sa ating ingredients ng probiotics. So una nating ilalagay sa tubig ay ang giniling na bigas para mabilis siyang matunaw. So yun, ilagay lang natin sa may imbudo para mabilis may pasok sa loob. Ihalo natin ng mabuti para matunaw yung nilagay nating giniling na bigas. So ang iba kasing ginagamit ay yung hinugasan ng bigas o di kaya bigas mismo ang inilalagay nila. So sa akin, mas maganda yung giniling na bigas kasi mabilis siyang matunaw at doon makikita mo talaga yung kagandahan ng ating gagawing probiotics. So ito na, ihalo na rin natin yung malunggay na may kasamang saging. So yun nga, liquid na yan. So hindi ko lang tinansya kung ilang litro ba yan or ml ang nailalagay natin. Nasa sa inyo na yan kung gaano karami ang gusto nyong ilagay sa probiotics, pero ito lang ang ginawa ko, hindi masyadong
marami at hindi rin masyadong maliit, yung tamang-tama lang. Kasi 2 litro lang ang tubig nilagay natin kasi para siguradong mas maganda ang kinalabasan kaysa sa sobrang dami ng tubig. Kaunti lang din naman nilagay yung malunggay at saging. Saka yung ilalagay din nating molasses ay nasa sa inyo na rin kung gaano karami. Sa akin ay dahil ang nilagyan ko ay yung hinating 500 ml na bote, hinati ko. So kalahating mali 250 ml lang ilalagay natin. So ilalagay na natin. Ang molasses din kasi ay maganda rin sa katawan ng ating mga alagang manok. Yung molasses kasi ay galing yun sa tinunaw na maskubado. Kung ang iba ay ginagamit ay asukal na brown, pwede din naman yun. Pero sa akin mas maganda talaga pag molasses yung ihalo natin sa ating probiotics para magandang kalalabasan yung probiotics natin. So mamaya ay parang konti pa lang nilagay ng molasses ay daragdagan natin yan. So nasa sa inyo na lang talaga kung gaano karaming ilalagay nyo, at depende din kasi yan sa tubig lalagyan at mga ingredients kung gaano karami. So alam yan kung paano gamitin at para maging maganda ang quality at kinalabasan ng ating probiotics. So yun, bali 500 ml ang inilagay nating molasses. So kung wala din kayong molasses ay pwede rin naman yung maskubado or brown sugar ang gamitin nyo. So okay na. Ang isusunod natin ay itong Yakult na kahit ang tao ay uminom nito dahil maganda to sa pangtunaw sa ating mga kinain. So lalo na natin mga alagang manok, so may good bacteria din ito. So ihalo na natin 2 Yakult, yung ilalagay lang natin. So isik ng maayos para mantunaw yung nasa loob. So, yun na, kompleto na lahat. So, kailangan natin itong i-shake. Haluin ng maayos. Na ng ilalim kung meron pang nagbubuo-buo ng chemical. So magagamit natin to mga 5 to 7 days. Yun, ay naihalo na natin ng maayos. Ay takpan na natin to. So dapat ang pangtakip nyo ay mas maganda talaga pag itong tissue paper, para kasi kung tatakpan nyo niya ng pangtakip nya ay maaaring sumabog ang ating probiotics dahil sa mga chemical na nilagay natin. So yun, at least may hangin siya. So pwede na natin itong i-imbag. So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood. Dahil i-imbag na natin to 5 to 7 days ay pwede na natin may harvest. Salamat sa inyo guys.